Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, mga kabueno. Isa pong maganda pero umuulan na Lunes ng umaga sa inyong lahat. Ngayon po itatalakayin natin ang landas ng buhay at mga kaso sa batas nitong medyo nagte-trending na pangalan na si Ramil Madriaga. Ito po ay isang tao na kaugnay ng maraming kaso tungkol sa kidnap for ransom crime. Tatalakayin natin yung mahalagang detalye, yung desisyon ng hukuman, yung kaugnayan niya kay Vice Presidente Sara Duterte, yung kanyang integrity, yung kanyang credibility bilang isang witness, at yung mga posibleng kasong maaaring lumitaw mula sa kanyang mga akusasyon tungkol sa pondo ng kampanya. Kasi allegedly, sabi ni Ramil Madriaga, ito daw pong si Vice President Duterte ay tumanggap po ng campaign funds mula sa Pogo at dun sa grupong may kinalaman sa droga. Okay, so mga illegal yon. Okay, pero bago natin simulan, bibigyan ko po kayo ng brief background about Ramil Madriaga. So, sisimulan natin sa unang malaking kaso na nagdala kay Madriaga doon sa Korte Suprema tungkol doon sa kidnap for ransom. Alam nyo po kasi nung March 25, no? 1996. Itong kikwento ko sa inyo, ayon to sa desisyon ng Korte Suprema, People of the Philippines versus Ramil and Rosendo Madriaga. Noong March 25, 1996, kinidnap po si Vicente Uy, no? Sa lungsod ng Mandaluyong. Yun daw po kasing kanyang sinasakyan na kotse, o kotse ba yun, or Pajero din, or bahala na kung anong sasakyan. Binanggaya ng isang itim na Pajero. Ngayon, nung lumabas siya para suriin, tignan yung bangga sa kanyang sasakyan, ayun, punersa na siyang sumakay doon sa sasakyan ng mga kidnappers at binblindfold siya, tinali ang mga kamay, tinali yung mga paa, at dinala sa Antipolo Rizal at doon po ikinulong. After that, humingi na sila ng 10 million na ransom. Kaya nga lamang, na-rescue din naman si Vicente Uy noong March 27, 1996. So maiksing oras lamang yung kulong doon kay Vicente Uy. Okay, so dahil doon nakasuhan si Madriaga kasama sina James Patano at si Rosendo Madriaga. Pinsan niya tong si Rosendo Madriaga eh. Hinasuhan sila for kidnapping, no? For ransom sa Regional Trial Court ng Pasig City. At lahat sila hinatulan ng may sala batay sa pagsasalaysay ng biktima at mga yung naging basihan kasi nung prosecution, yung circumstantial evidence na napatunayan doon sa mababang hukuman. So dahil doon sa conviction na yun, binigyan sila ng kaparusahang kamatayan, no? Death. No, kaya lamang kasi pag ang imposition of the penalty is death, ay automatic yan, elevated yan, no? Automatic appeal yan sa ating Korte Suprema. Okay. So bago natin tingnan yung desisyon ng Korte Suprema, tingnan natin yung ano ba yung naging pamantayan ng batas para sa circumstantial evidence. So dito nagkatalo sa circumstantial evidence, saka yung pag-identify doon sa mga accused ng victim during the trial of the case. Okay, so sabi kasi sa Section 4, Rule 133 ng Rules of Court, ang para magamit mo talaga na matibay itong mga circumstantial evidence ay dapat number one is that dapat merong higit sa isang kaganapan o katotohanan. There must be more than one circumstantial evidence, no? Para
para gumanda yung iyong contention. Number 2, yung mga katotohanang pinagbatayan ay dapat mapatunayan mo para lalong gumanda. Yun yung number 2, no? Requisite sa circumstantial evidence. Tapos yung pagsama-sama ng lahat ng circumstances ay laban dito sa akusado ay dapat pag pinagsama-sama mo yan, dapat walang kaduda-dudang lumalabas doon sa sitwasyon. Ibig sabihin, the chain of evidence must be complete, consistent with one another in order to prove the guilt beyond reasonable doubt ng akusado. Okay? At hindi basta-basta nag-present ka lang tapos ng mga circumstantial evidence tapos hindi naman pala consistent with one another. At sabi ko nga ng mga nakarang vlog natin ay dapat pag nag-present ka ng evidence, dapat walang kaduda-duda, may moral certainty talaga na dapat proven beyond, no, yung guilt niya. Yung guilt must be proved beyond reasonable doubt. Pero ayon doon sa desisyon ng Korte Suprema, so doon convicted sila. So sabi naman ni Justice Austria Martinez, binaligtad niya yung desisyon ng Regional Trial Court ng Pasig, yung nag-i-impose ng death penalty against the 3 accused. Sabi kasi yung circumstantial evidence, no, kasama na yung yung mga salaysay ng mga saksi na nandoon malapit sa pinangyarihan ng krimen at lahat nung may kaugnayan doon sa ibang akusado ay hindi na-meet yung standard of evidence, no? Yung 3 pamantayan na binanggit ko kanina sa circumstantial evidence, they were not able to meet the standard of evidence, no, according to the rules of court. Bagamat hindi po tinukoy kasi yung detalye, no, doon sa mga ebidensya na yon. Sinabi po ng Korte Suprema na ang kadena ng ebidensya, yung chain of evidence ay hindi kumpleto. At dito may ibang paliwanag Sabi, hindi ka paniwala na si Madriaga na malaki yung naiambag, yung contribution niya sa pagliligtas doon sa victim ng kidnapping. Dahil si Madriaga, si Ramil ay nagbigay ng importanteng impormasyon, no, sa kasosyo ng biktima doon sa kanyang asawa. Nilapitan niya kasi yung asawa ng biktima dito. At sinabi niya kung nasaan yung lokasyon ng biktima at ayon daw yun do sa impormasyon na binigay din ni Rosendo. Pero nakakapagtaka dito paano nila nalaman yung location ng biktima kung wala silang kinalaman doon sa kidnapping. Anyway, so dito pinapanatili ng korte ang hatol sa mga kasamahan niyang sina James Patano, si Rosendo Madriaga. At binago yung parusa, no, from reclusion perpetua, no, ay acquitted silang 3 dito sa kasong kidnapping. So punta naman tayo ngayon dito sa kasalukuyang kaso ng pangkikidnap naman at pagkakakulong, kidnapping case na isinampa ng mga Chinese nationals, no, na kung saan si Harry Roque yung abogado. So dito hindi natapos tuloy yung problema ni Madriaga, no, sa batas. Matapos ang kanyang pagpapawalang sala noong 2003, no, pursuant to the decision of the Supreme Court, ay nung July naman 2023, unfortunately ito si Ramil Madriaga ay naaresto na naman dito sa may Cainta, Rizal, no, on the basis of the warrant of arrest issued by Manila Regional Trial Court. Kamalas naman ito, pangalawang kidnapping case na to, noong 2023, tapos yung nakaraan 1996. Ito naman kaso na to ay ibang kaso to ng pangkikidnap, no. Ito yung tungkol sa kidnapping ng 2022 na kinasasangkutan ng 2 Chinese nationals.
At doon sa engkwentro na yon may namatay na isang opisyal ng PNP na anti-kidnapping group. So medyo mabigat yung kaso dahil may natigok eh. So si Ramil Madriaga, because of that case, kinonsider siya as one of the most wanted individual dito sa ating bansa. At hindi nire-rekomenda yung piyansa. So sa ngayon nakakulong siya diyan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, no? At non-bailable yung kanyang offense dahil nga napakabigat ng kanyang kaso. Okay, so tingnan natin yung Pogo sa Pilipinas, no? At yung kaugnayan nito dito sa hinaharap na kaso ni Ramil at kaugnayan nito sa posibleng kaso ni Vice President Sara Duterte. So para maunawaan natin na mas malawak, no, yung konteksto ng kaso ni Madriaga, kailangan natin pag-usapan yung Pogo eh. Itong mga online na palaro na inilaan to para sa mga dayuhang kliyente, lalo na sa mga Chino. So ito kasing Pogo ay sangkot to eh sa iba't ibang krimen dito sa Pilipinas, tulad ng kidnapping, no, yung human trafficking, yung money laundering, madaming kasong kinasasangkutan tong Pogo. At malaking pera ang involved dito. At dahil siguro perhaps doon sa lack of regulation, no, kaugnay doon sa pagpapatakbo ng ganitong klaseng negosyo dito sa ating bansa. Kasi nung panahon ni Duterte, masyadong lumuwag tong Pogo operations dito sa Pilipinas at sangkatutak na incheck ang nagpasukan dito sa Pilipinas during the Duterte administration. Kasi nga, tinuring niya kaibigan yung mga incheck eh. So, sa ilalim ng ganitong konteksto, may mga mahalagang ugnayan sa ibang kilalang issue. So, dito, may mga akusasyon itong si Ramil Madriaga tungkol sa pondo ng kampanya ni Vice Presidente. So, ang sabi niya, yung pondong ginamit ni Vice President Duterte nung tumakbo siya noong 2022 bilang Vice President, pero originally nga daw ang plano noon maging candidate for President si Sara Duterte, kaya nga lang nag-slide down di ba, to Vice President. At nakatanggap siya ng maraming pondo galing sa Pogo at doon sa mga nagbebenta allegedly ng mga drugs. Ganun pa man, hindi po ito dahilan ng kanyang kasalukuyang pagkakakulong. Ang pagkakakulong niya yung tungkol doon sa kidnapping. So what about yung ugnayan kay Harry Roque? Magkanamat sinabi ng abogado ni Madriaga na ang kaso ng pangkikidnap noong 2023 ay inihain ng kliyente ni Harry Roque. At may ulat na ang hidawaan tungkol sa lupa, no? Yung dahil to doon sa lupa na may kaugnayan doon sa Pogo sa Bataan, I think it was in Maribeles, no? Ito ang naging dahilan din kung bakit nagkabanggaan tong dalawa na to na dating magkasama to isang grupo lang to no? At dinimanda siya ng Chinese nationals, and unfortunately si Roque naman yung naging abogado ng mga Chinese nationals para idemanda uli ng kidnapping itong si Madriaga. Okay? Si Roque ay may kaugnayan naman doon sa kaso ng human trafficking in 2025 sa Lucky South 99 Pogo compound sa Porac, Pampanga, kung saan 158 na foreigner na workers ang na-rescue at nakakulong allegedly doon sa area na yon, at nagkaroon pa ng mga sexual na kaso, no? Ginagawa yatang prostitute yung mga nandoon na babae galing sa ibang bansa. So doon kasama si Roque doon sa 48 na akusado na tumulong sa pagkuha ng lisensya ng compound. So ngayon, naghahanap nga ng asylum si Roque sa Netherlands, at kasalukuyan nga ang nabalitaan ko recently, nitong lang mga nakarang araw, ay na-transfer na sa Austria dahil
Yun yung entry point niya. Yun yung bansang nagbigay sa kanya ng visa. So therefore, kung magpapile ka ng asylum, kung sino yung nagbigay sa'yo ng visa. Okay? At so far, yun ang latest kay Harry Roque. Kaya lamang, siyempre pag may dati kang kaso na kasing halintulad ng present case mo sa kaso ni Ramil Madriaga, medyo magiging questionable yung credibility and integrity of the person. So kung gagamitin si Ramil Madriaga bilang witness sa kaso, like for instance, nag-file ng kaso against Vice President Sara Duterte regarding do sa failure niya na mag-file ng Statement of Contribution and Expenditures, yung tinatawag nating SOSE. Ayan, magkakaroon ng problema dahil merong problem regarding integrity, credibility of the witness if ever a case will be filed because of the fact that this person has previously been convicted by the Regional Trial Court of Pasig regarding the case of kidnapping, although he was acquitted because his guilt was not proven beyond reasonable doubt. Kasi alam niyo naman sa criminal cases, dapat as explained, dapat ando doon yung moral certainty, ando doon yung the fact na walang kaduda-duda talaga kasi ang trabaho ng abogado sa kasong kriminal, kapag ikaw ay nasa defense team, defense counsel ka, number one obligation of the lawyer is to destroy the credibility, destroy the integrity of the complainant. Kasi kapag naging successful ka doon, nag-create siya ng doubt, definitely acquitted ang akusado because the quantum of evidence required in criminal cases is proof beyond reasonable doubt. Alam niyo po, mahirap gawing witness ang isang tao kapag may mga previous criminal history. Medyo, at least, masisira yung yung credibility ng testigo, lalo na pag magaling yung defense lawyer sa pag-atake doon sa character, credibility, integrity of the complainant. Anyway, punta tayo doon sa possible cases that may be filed against the Vice President. Tungkol dito sa corruption, doon sa money laundering, no, at yung failure of the Vice President na mag-file ng SOSE accurately. Ito po kasing mga akusasyon ni Madriaga tungkol doon sa pondo ng kampanya na may kaugnayan sa Pogo at saka doon sa drug, no, related activities na nag-donate daw, ay pwedeng humantong sa 3 pangunahing kaso sa batas kung mayroong ebidensyang sumusuporta laban sa bise. It is very important kasi na ang mga ito ay posibleng mga akusasyon lamang sa kasalukuyan. Walang formal na kaso ang inihain kasi at lahat ng alegasyon na yun ay actually tinatanggihan ni Vice Presidente, no? Through his spokesperson. Lahat yan, alegasyon na yan ay dininay ng Vice President Sara Duterte. Pero anyway, let us discuss yung possible crimes. Yung failure of the Vice President to file the Statement of Contribution and Expenditures, violation of the law yan, no, Republic Act 7166, yung Omnibus Election Code. Discuss ko na to in the past Lahat po kasi ng kandidato ay dapat mag-submit ng SOSE sa COMELEC sa loob ng 30 days, no, pagkatapos ng eleksyon. Alam niyo na to no, na-explain ko na to. At kapag hindi ka nakapag-submit niyan, ay pwedeng mauwi yan sa disqualification ng elected public official. At magkakaroon ka pa ng criminal case dyan, no, at yan may kaparusahan hanggang 6 na taon na pagkakakulong, no, at hindi ka na makakahawak ng anumang pwesto sa public o sa government at may multa pa yan. Yan ang mahirap dyan. So perpetual disqualification ang pinakamabigat na parusa dyan, tsaka yung imprisonment. So hindi biro yan yung SOSE.
Okay, punta tayo doon sa mga possible charges that may be filed against Vice President Sara Duterte in relation doon sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Kung may sapat na ebidensya at talagang mapapatunayan na si Vice President Sara Duterte ay may be held liable for the violation of Republic Act 9160. No, ito yung tungkol doon sa paglalabada ng pera, no? Yung anti-money laundering law. Pangalawa, pwede din siyang sampahan ng kaso kaugnay doon sa violation ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At pangatlo, pwede siyang sampahan ng violation niya regarding the failure to file SOSE, yung Statement of Contribution and Expenditures. Yan, bukod sa pagkakakulong, may penalty yan na perpetual disqualification to hold public office, and at the same time may mga fines yan. Okay, so kung may mga ebidensyang maipakikita itong si Ramil Madriaga. Okay? So ito pong istorya ni Ramil Madriaga ay isa pong reminder, no, that in the Philippine legal system, truth is not found in sensational claims alone. It is forged in the crucible of evidence, due process, and unwavering, no, adherence to the standard of proof beyond reasonable doubt. From 2003 acquittal, where the Supreme Court upheld the critical principle that circumstantial evidence must weave an unbreakable chain of guilt to his current detention on grave kidnapping charges. Madrigal's journey underscores the complexity of separating fact from fiction in high-stakes legal battles. Yung allegation niyo po against Vice President Sara Duterte could trigger serious charges of campaign fund misdeclaration, graft, and money laundering. Mabibigat itong mga krimen na ibinato niya kay Sara Duterte. Dito po kasi yung mga claim ni Ramil Madriaga, yung kanyang mga allegations, ay nagdadala doon sa kanyang credibility na lalagay sa yung kanyang credibility hangs in the balance, torn between the specificity of his sworn account and the shadows of criminal detention and potential bias. Sa huli, yung kaso ni Madriaga na to, it challenges us to confront yung fundamental question na, can a figure entangled in serious criminal charges be the catalyst for holding a high-ranking public official accountable? Yung sagot po lies not in the prejudice or presumption, but in the painstaking work of gathering evidence, testing testimony, and upholding the rule of law, principles that protect both the accused and the public, and that form the very foundation of a just society. Maraming salamat po. Ito pong mali ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your